No. No. Why should I do that? But what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, mag-i-call nila ang dare ko. Ang sinabi ni Bongbong Marcos, malinaw na hindi siya bababa sa pwesto, at hindi din siya magpapadrug test, sa kabila ng mga panawagan, at revelasyon ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Dahil sa mga revelasyon ni Amy Marcos, na gumagamit di umano, ng ipinagbabawal na gamot si Bongbong, ito ay isang mabigat na rason, upang bumaba na sa pwesto si Marcos o kailangang may maghain ng isang impeachment case, laban sa kanya, para maimbestigahan, kung ito bang ibinulgor ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, ay may katotohanan. Ang hindi pagpapasailalim ni Marcos, sa isang hair follicle test, ay nakakadagdag ito sa mga espekulasyon ng publiko, na totoo ang sinabi ni Amy Marcos. Ang pagpapadrug test ay nakasaad sa saligang batas, upang masukat ang isang leader, kung siya ba ay karapat-dapat pang mamuno sa ating bansa. Dapat na pag-aralan, kung siya ba ay mentally fit bilang presidente ng Pilipinas. Ano ang inyong masasabi dito, na ayaw di umano ni Marcos bumaba sa pwesto, at ayaw niya ring magpa-drug test? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at mag-subscribe kayo, dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.